Alam nyo ba na mismong mga taga-Venezuela ang humiling na lumindol? Oo, ang lindol na naganap ay sagot lamang sa kanilang hiling. Paano nangyari? Noon kasing bago maganap ang lindol, June 24, holiday noon sa Venezuela. At dahil holiday, may malaking selebrasyon. Ipinagdidiwang nila noon ang pagtatagumpay ng kanilang mga bayani sa pakikipaglaban sa mga Kastila. At kasabay noon, ipinagdidiwang din nila ang pista ni San Juan Bautista. May mga kasayahan, may mga tugtugan, at may mga street dancing na nagaganap sa saliw ng mga African drum at saka African beat, yung bang tugtugan ng mga tambol sa Africa. At dahil ang Venezuela, bagaman isang katolikong bansa, kilala sila bilang mga taong mahilig sumamba sa iba't ibang mga espiritu ng kalikasan, espiritu ng mga ninuno, at mga espiritu ng mga namatay kahit sa ibang bansa. Kaya hindi katakataka kung bakit yung kanilang selebrasyon ay nahaluan ng iba't ibang mga uri ng ritual, espiritualismo at okultismo. Tinatawag nila ang mga espiritu para humingi ng gabay at proteksyon. At isa sa mga tinawag nilang espiritu nung araw na yon ay yung nagngangalang Chango, yung espiritu ni Chango. Ito yung itinuturing nila na katumbas ni Juan Bautista. Kulay pula ang kulay na iniuugnay kay Chango, kaya't maraming tao ang nakapula nung araw na yon. At alam nyo ba na habang tinatawag nila yung espiritu ni Chango, sumisigaw sila. Alam nyo kung ano sinisigaw nila? Yumanig ang lupa! Yumanig ang lupa! Ito talaga yung kapansin-pansin dito eh. Kahit sinong nakapanood nito talagang nagulat eh. Biglang lumindol nung kumakanta na sila ng yanigin ang lupa, yanigin ang lupa. At yun, doon na nagsimula yung napakalakas na kambal na lindol na puminsala at pumatay ng libu-libong mga tao sa Venezuela. So anong masasabi nyo? Ito ba'y coincidence lang mga kababayan? O talagang nag-init ang Diyos sa mga taong ito? Sa bansang Venezuela ay may isang bundok na pinaniniwalaang dinadagsa daw ng mga espiritu mula sa kabilang mundo isang beses isang taon. Bumababa sila sa bundok na ito para makipag-usap umano sa mga buhay. At sa mga ganitong pagkakataon, ang Baile en Candale ang pinakamahalagang seremonya kung saan nila naisasagawa ang paghahanap ng kasagutan. Lalong-lalo na sa mga tagasunod ng isa sa mga pinakapopular na religious tradition sa buong bansa, ang kulto ni Maria Lanceros. Isang uri ng kulto mula sa pinagsama-samang elemento ng Katoliko, mga Katutubo at mga Aprikano. Sa episode na ito, tutuklasin natin ang isa sa pinaka-misteryoso ngunit napakatanyag na kulto sa Venezuela at ang mga kababalaghang nagaganap sa sentro nito sa bundok na kung tawagin ay bundok ng mga espiritu sa Venezuela. Ito ang Mount Sorte na matatagpuan sa bayan ng Yaracuy sa northwestern part ng Venezuela. Kapag payapa ka daw na nakarating dito, ibig sabihin pinayagan ka ng mga espiritu. Tuwing ika-12 araw ng buwan ng Oktubre, dinadagsa ang bundok na ito dahil sa dami ng mga ritual na ginagawa dito. Ang Baile en Candale o sayaw sa mga kandila ang pinaka-importanting bahagi ng ritual para sa mga naniniwala sa kulto ni Maria Lanceros. Binubuo sila ng mga tao na ang paniniwala ay minana pa sa mga Aprikano, sa mga Kastila at sa mga katutubong tradisyon. Malakas ang paniniwala nila na kung tatawagin nila ang mga espiritu, bababa ang mga ito at sasanib sa katawan ng mga taong may kinalaman sa kulto. Ang buwan ng Oktubre ang pinaka-espesyal na araw ng taon para sa kanila. Kung pupunta ka sa ganong buwan, ang Mount Sorte ay marami ng tanim na gulay. Mainit na panahon at napakaganda ng sikat ng araw. Maglalakad ka ng 5 minuto mula sa entrance, makakakita ka na ng mga maliliit na tindahan na nagbebenta ng iba't ibang bagay. Gaya halimbawa ng mga pagkain,
at ng mga souvenirs na gawa mismo ng mga kamay ng mga katutubo. Sa isang bahagi ay makakakita ka ng mga taong nagkukumpulan. Isang maliit na kapilya sa gitna ng bundok ang itinayo dito. At merong paskil dito kung saan nakalagay ang mga patakaran ng pananatili sa bundok. Ang kapilyang ito ang main shrine ni Maria Leonza. Madasalin at tahimik ang mga tao sa loob nito. Pero hindi rin maiiwasan na makakita ng mga taong naninigarilyo sa paligid ng shrine bago sila tuluyang umakyat sa ibabaw ng bundok kung saan ginagawa naman ang mga mas interesanteng mga kaganapan. Aakyat na tayo sa bundok. Iba-iba ang mga bagay na ginagawa dito. Iba't ibang grupo, iba't iba din ang ginagawa. Kung maglalakad-lakad ka, iba-iba ang mga palabas na makikita mo. Halimbawa na lang ay ang mga taong ito na naliligo sa ilog habang kumakain. Siyempre, isa itong selebrasyon. Gayunman, mas focus pa rin ng mga tao ang mga ritual o yung mga spiritual experience na sinadya nila kung bakit sila nagpunta dito. Mga karanasang medyo weird panoorin at hindi pangkaraniwan dahil sinasaktan nila ang kanilang mga sarili. At makakakita ka rin dito ng mga tao na di umano ay nagbabago daw ang anyo. Merong isang lalaki na biglang naging babae. Tengo que tomar mierda sila, tengo que tomar melatón. Meron namang iba na biglang nagbabago ang pagkatao. Ito naman ang tinatawag na orakulo, isang bahagi ng ritual kung saan nililinis ng mga tao ang kanilang kalusugan, ebolusyon at kabuhayan. Sa gitna ng ganitong seremonya kung saan daan-daang tao ang nagkukumpulan para manood, masasabi mo talagang ang paniniwala sa mga ritual at mga anito ay talagang totoo at patuloy pa ring nangyayari sa ibabaw ng mundo. Meron daw nakatagong kwento ang kalawakan sa mga gawaing ganito at aalamin natin kung ano ang mga kwentong yun. Ang paniniwala ng grupong ito ay hindi lang makikita sa kanilang sirkulo, makikitang laganap din ito maging sa mga talumpati sa politika. Allá tienen el Yaracuy, la Leonza, la sorte. Yo siempre quise subir para que me saliera María Leonza. Sa mga kanta, En la montaña del norte por Yaracuy, en Venezuela, vive una diosa. at kahit sa mga prime time na palabas sa telebisyon. Este domingo se fracturó la estatua de María Leonza, ubicada en la autopista Francisco Fajardo de Caracas. Pwede mo ngang sabihin na para sa mga taga-Venezuela, isang opisyal na religion ang kultong ito. At nagsimula ang lahat ng kwento sa probinsya ng Yaracuy. Ayon sa isang kilalang espiritista sa probinsyang yon, si Maria Leonza ang santa at reyna ng kulturang ito. Ito ang kalsada ng Cimarron Andresit. Makahulugan daw ang lugar na ito sa lungsod ng Chivacoa. Nandito kasi ang main temple, doon sa ibabaw ng bundok. At masasabi mong ito ang balwarte ni Maria. Ayon sa alamat, noong bago dumating ang mga Kastila sa Venezuela, may isang batang prinsesa ng katutubong tribo na isinilang na may pambihirang katangian. Berde ang mga mata niya. Ayon sa hula ng mga shaman, kapag nakita daw ng dakilang espiritu ng ilog o ng dambuhalang anaconda ang batang ito, magdadala ito ng malaking kapahamakan sa kanilang tribo. Kaya naman itinago siya ng kanyang ama sa isang kuweba o sa isang liblib na lugar at mahigpit na pinagbawalang makita niya ang anumang anyong tubig. Pero isang araw, nakatakas ang dalaga at nakarating sa isang lawa. Nang tumingin siya sa tubig ng lawa, nakita niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang kanyang mata na kakaiba kaysa sa mga pangkaraniwang mga tao. Nang sandaling yon, lumitaw naman ang isang dambuhalang anaconda na itinuturing na espiritu ng lawa. Sa ibang mga bersyon ng alamat, nilamon daw siya ng ahas na ito. Sa iba naman, naging isa siya sa mga espiritu ng kalikasan. Pagkatapos nito, nagkaroon daw ng napakalaking baha na sumira sa kanilang pamayanan. At mula noon, pinaniniwala ang naging tagapamahala ng kagubatan, mga ilog, mga hayop at kalikasan itong si Maria Leonza. Sa ngayon, si Maria Leonza ang pinakamataas, pinakamahalaga sa usaping espiritual. Para sa mga taga-Venezuela,
Siya ang diyosang nakatira sa masukal na bundok ng Yaracuy. Matapos sakupin ng mga Kastila ang Venezuela, tinawag na siya sa pangalang Maria Leonza at itinuring na pinakamataas sa isang relihiyon na pinaghalong Katoliko, Katutubo at Aprikano. At dito na nga umikot ang mundo ng mga espiritu na sinasamba sa mundo ng mga buhay. Usong-uso din sa Venezuela ang pagpapractice ng witchcraft. Sa katunayan, may ilang pari na nagsasabing meron silang mga altar ng pangkukulam sa bahay noong kabataan nila. Kasama sa altar ang mga imahe ni na Maria Leonza, Negro Felipe at ng iba pang mga anito. May isang pari nga noon na nagkwento na ang kanyang ina daw ay isang medium at tinutulungan pa niya to. Ang isang ito naman ay isang esoteric shop. Lahat ng mga may kinalaman sa relihiyon, espiritismo, Yoruba at Feng Shui ay mabibili dito. Marami ng negosyo ang nagsara sa bayang ito pero nananatili pa rin daw itong buhay dahil binabalik-balikan ng mga taong naniniwala. May tatlong pinakaimportanteng karakter sa tindahang ito. Si Maria Leonza, si Negro Felipe at si Guay Caipuro. Meron ding tinatawag na mga courts. Sila naman yung mga pangunahing karakter na katuwang ng mga Diyos-Diyosan. Galing sila sa iba't ibang mga panig ng mundo. May Amerikano, may Europeo, may Indiano, may Viking at kung ano-ano pa. Bumibisita ang mga courts na ito sa ritual taon-taon at iba-iba kada taon. Halimbawa, may isang taon na bibisita ang mga Viking court. Madali daw malaman na isang Viking spirit ang dumadating kapag sinasaktan na nito yung kanyang sarili o naghahanap ng alak. Kaya sino man daw ang saniba nila, tiyak nahihiwain nito yung kanyang laman. Ang relihiyong ito sa Venezuela ay hindi lang nakabatay sa isang araw na selebrasyon. Malalim ang ugat nito. At alam nyo ba na maraming mga manggagawa sa Venezuela ang mayroong mga sariling altar ni Maria Leonza sa kanilang bahay? Ang unang lumabas ay ang espiritu ng isang Aprikano na nagngangalang Macumba. Come on. Poke the poke. Macumba! Macumba. Macumba! Macumba. Macumba! Macumba. Macumba! Macumba! Ang sumunod naman ay isang Viking na gustong saktan ang kanyang sarili. My benediction to every people. How you way? Mira. Pare. At panghuli ay ang espiritu ng taong nagngangalang Ismael Montenegro. Isang dating preso ito na gumon sa mga maruruming babae at bawal na gamot. Ang sabi, isa siya sa mga pinakamalalapit na tauhan ni Pablo Escobar noong siya'y nabubuhay pa, na mahilig uminom ng 3 bote ng alak na kung tawagin ay aguardiente gabi-gabi. Bagaman hindi ka panipaniwala ang ipinapakita nila, tulad din ng sa ibang mga religious ceremony, paniwalang paniwala ang mga nanonood. Sa katunayan, nakakausap pa nga daw nila ang mga espiritong ito pag tinatanong. At sabi ng isang espiritu, nandito daw sila sa mundo para huwag mawala ng pananampalataya ang mga tao. At yun din umano ang kanilang hinahanap, yung mga taong may malalakas na pananampalataya. Ang sabi ng mga namamahala sa ganitong ritual, kapansin-pansin daw na mas dumami yung mga taong nanghihingi ng tulong o kasagutan sa mga espiritu mula nung magsimula ang krisis sa ekonomiya ng Venezuela. Kaya sa palagay ko, sa oras na makagulapay ang bansa sa trahedyang pinagdadaanan nito ngayon dahil sa lindol, marami na naman ang mga taong makikipag-ugnayan sa mga espiritong katulad nito. Hindi lang para manghingi ng kasagutan sa mga tanong, siguro kundi para makausap na rin yung kanilang mga mahal sa buhay na tila nasawi nang wala sa panahon dahil sa lindol. Sabi pa nga ng isa sa mga matatanda dito, naniniwala din sila na ang paglapit ng mga tao sa mga espiritu ang naging dahilan kung bakit naging bayolente ang iba. Nakahingi kasi sila ng proteksyon sa mga espiritong ito bago gumawa ng mga bagay na masasama. Bagaman meron ding humihingi ng proteksyon para makaiwas sa malas o sa anumang bagay na masama. Alam nyo kasi nung panahon ng COVID-19, nung manalanta at kumitil ng buhay itong sakit na ito, ng libo-libong buhay sa Venezuela, marami sa mga taga-Venezuela ang nagtangkang hanapin ang kasagutan at gabay sa tulong ng mga espiritu dun sa Mount Sorte.
iniisip din nila na posibleng makatulong itong mga espiritong ito para linisin yung katawan nila, pagalingin sila sa COVID. At nun nga, nung lumuwag na yung mga patakaran ng pandemic, dinagsa ito ng mga tao, itong bundok na ito. So, ang possibility, posible pag napagtapos nitong lindol na to, pag ang Venezuela ay nakaahon-ahon na, malamang na marami na namang taong magpunta sa bundok na to at manghingi na naman ng tulong sa mga espiritu. Abangan ninyo this coming October kung anong mangyayari, no? Dadagsain na naman yung bundok na yan ng mga taong naghahanap ng kasagutan, ng kaaliwan nila, at ng pagnanasang makausap yung mga espiritu ng kanilang mga mahal sa buhay. Okay, look. This is not Santeria. This is Spiritism. Santeria is another religion. We believe in the church because we believe in God. First is God, of course. God, then Mother Maria Leonza, who's the mother of all the spirits that follow. Kaya siguro itong matandang ito, nananawagan siya sa kanyang mga kababayan na buwagin na o durugin yung estatwa ni Maria Leonza. Alam nyo, itong matandang to, naniniwala siya na yung ginagawa ng kanyang mga kababayan na popular sa Venezuela ngayon at talagang dinadagsa ng libo-libong tao taon-taon, kasuklam-suklam sa Diyos. Pueblo venezolano, recuerden que si ustedes no se preparan, no destruyen la estatua de María Leonza, abandonan la tría de Chávez, se arrepienten, abandonan el pecado, viene el terremoto más grande donde todo Venezuela va a quedar piedra sobre piedra. No es ahora solo Caracas ni La Guaira, será todo Venezuela, porque el pecado, la idolatría, la brujería solo lleva a la muerte eterna, porque Jesucristo quiere que el pueblo venezolano sea su hijo amado. Si ustedes Venezuela buscan de Jesucristo, ustedes serán los dueños del cielo y la tierra, como todo hijo de Jesucristo. So kayo ang tatanungin ko, mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Ito bang ginagawa ng Venezuela ang isa sa mga dahilan kung bakit nangyari sa kanila yan? Comment lang po yung inyong sagot at pag-usapan natin yan. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!